Makagago, pinagtanggol si Aklas. Saint Ice supernatural ang pinakitang skills sa naging laban kay Saki. At 30, 24/7 battle rapper pala. Alamin natin ang mga yan. So tara. Dahil nga sa ginawang katatawanan ni Lakas Tama, ang wedding vow ni Aklas, dito na nga pumasok si Makagago at pinagtanggol niya si Aklas. Aniya, hindi daw dapat ginagawang katatawanan ang mga ganong bagay. Dahil yung moment na yon, minsan lang mangyari sa buhay ng tao. At sa tulad daw ni Aklas, na kilalang adik noon, ay nagbago kaya malaking respeto para dito. Isa pa nga sa kinainisan ni MG dahil si Lakas Tama ang gumawa nun na minsan hindi pa naranasang ikasal. And ganyan yung kanyang image na binuo sa flip top, no? And madalas sinasabihan ng adik, ng ganto, ng ganyan. Pero nakikita naman natin, ano, kung ganun man, no? Kung pumasok man siya sa ganung klaseng buhay, sa ganung klaseng sitwasyon, people changes. People repent. O yan, mga kahombre ko. And through repentance, doon nyo po nakukuha ang light of God. Mga kahombre ko, sa totoo lang, no? Eto pong si Aklas ay nagbigay ng napakagandang mensahe kasi yung asawa niya lang ang hindi bumitaw sa kanya. And it's very nice na nahanap ni Aklas ang kanyang maliwanag na future. Sabi niya nga, kislap ng bituin sa kalawakan. Alam nyo, hindi siya kaaya-aya, mga kahombre ko, no? Sa gantong klaseng seryoso, no? Na nasa simbahan sila, nagbibigay sila ng vow sa isa't isa, tas babanata mo ng ganito. Sobrang offensive nito, mga kahombre ko. And napaka-unreal na manggagaling ito sa isang tulad lamang ng isang failure, no? Na tao in regards sa life. Lalong-lalo na sa kanyang mga naging partner, sa kanyang mga anak. Sa kabilang balita naman, hindi na nga makapaghintay ang mga Batera fans na may upload ang laban Saint Ice vs Saki dahil sa mga hype na naririnig natin about sa nangyari sa laban. Sa break it down nga ni Looney, dito ay nag-guest niya si Saint Ice at napag-usapan nila ang naging laban nito kay Saki. Yung pinaka-memorable mo na battle sa flip top para sa'yo, ano? Like, Yung itong kay Zaki talaga. Kay Zaki. Like, feeling ko, mahirap ma-surpass yun kasi yung mga ganong laban, yung ganong palitan, takes two to tango. Tapos kailangan perfect lahat, yung circumstances, yung material nyo parehas, yung kondisyon nyo, kung naka-flow state ba kayo parehas. Kaya, para saan yun? Marami nagsasabi na sobrang lakas daw ni Zaki dun sa battle na yun. Pero somehow, in the end, ikaw talaga yung naging lumabas na mas malakas dahil sa mga pinakita mo nga dun na kakaiba na nagbo-border na nga daw sa supernatural. Ganun na. Divine na, And divine. ano rin, no? Ironic na si Supernat, kaya alam mo yun, di ba? Isa sa pinakamagagaling din mag-freestyle. Sa kanya ko nakuha yung gagawin topic, yung iaabot mo na Kay Supernat. yung sa Skull Candy tour niya. Tapos, Si ano rin ganun din ginagawa ni na nakatono. Sino ba yun? Si Juice WRLD. May nakita akong niya kay Tim Westwood. Kay Tim Westwood, may inaabot sa kanya ng mga bagay. Tapos isang oras. Ay, hindi, iba pa yun. Iba pa yun, yung mga beats ni Eminem yun yung kay Tim Westwood. Meron pa siya yun, nasa studio lang siya, tapos kung ano yung inaabot sa kanya, tapos ang galing nung pagkakatahi niya dun sa freestyle. Akala mo written, pati yung confidence. Sabi ko, galing. Ibang art din talaga yung freestyle And isa ka sa mga nakita ko na actively pinupush yun, whether through lang yun, sheer passion mo lang talaga yun, or meron kang gustong iiwan na legacy, like, or ibalik na isa yun sa mga tradition na slowly dying na yung freestyle. Pag tinatanong ko yung mga youngins ngayon, may nagsa-cypher pa ba sa inyo? May nag-freestyle? Wala chillin na lang lahat di ba? So, napaka-refreshing din na na makita ulit yun, yung ganong side ng battle rap. Kasi feeling ko yun yung nagpapakompleto Pag pumupunta ka kasi ng 100% written, kumbaga para siyang AI, parang kulang ng soul.
Pero kumbaga, Fixed kasi. fixed siya. Pero kung meron kang ano doon, room for miracles, di ba? Yun yung ano yun yung nagbibigay ng extra lamang mo doon sa kalaban para hindi mo masabi na ay dikit yung ano dahil pareho naman silang magaling. So doon na ngayon yung ano kung ano yung special na ilalagay mo sa table na masasabi mo na magaling talaga and mapoprove mo something na mapapatunayan mo na with your words. Kasi nga, kahit anong mangyari at the end of the day as battle rappers, we have our words to defend us and to, di ba, state our claim kung ano talaga yung gusto natin sabihin and gusto nating tingin ng tao sa atin. Lahat tayo may tigi isang round. At sa uling balita, isa nga si 30 sa tinuturing na super rookie na makapasok ito sa flip top. Dahil bago ang flip top ay pinayanig niya na ang mundo ng battle rap nang mag-trending ang finals nila ni Nego G na nangyari sa Liga ng Motus, tournament ng pedestal. Sa interview nga ni Batas, dito ay nag-guest niya si 30 at dito ay nalaman natin kung bakit bago makapasok si 30 sa flip top ay hinug na ito. Aniya, gumagawa siya ng dummy account para makipag-freestylan sa iba't ibang platform. Ganun daw siya kadedikado sa battle rap at dito nga yung napabilib niya si Batas. Teka. Sabi mo, 20 battles in how many years? 2 years, sir. 2 years. 2 years, putang ina pare, parang ano ko na yun dami na ng battles ko yun Fuck. Mga gano'n na nga, sir. Oo. Madami, sir. Tsaka sa sobrang, sir, sa share ko lang, sir, sa sobrang, ako into rap battle na talaga, sir. Gumagawa ako ng mga dummy account sa mga app. Pumapasok ako, nakikipag-freestylean ako dun, sir. Di ako nagpapakita ng mukha. Wild, Di ako nagpapakita ng mukha, sir. As in, para mahasa lang din, sir. Puta, Yung competitiveness ko, sir, grabe, sir. Ang taas, Fuck! Kumbaga parang 24/7 battle rapper ka, no? Ganun na nga siya, sir. Ganun na nga siya yung nangyari. Ganun na nga Stig. talaga po yung nangyari. Yun nga, sir. Kahit ako, di ako makapaniwala sa ginawa ko Pero, ayan. Sino ang ibang kilala mo na nasa ganyang level ng commitment? Kilala ako, sir, na nag-resign sa trabaho. Para talaga full-time. sa mga ganito. Marami, pero hindi ko alam kung paano yung way nila, sir, para sa preparation or kung paano nila hinahasa yung, alam mo, sir, yung skills nila, kung paano sila mag-i-improve. Iba-iba, sir. Ako kasi, sir, nagbabasa ng libro, pag may narinig akong bago sa tenga ko ng mga words, tinatry ko siyang gawa ng phrase. So kayo ba mga kuys bilang fans, anong tingin nyo pang kulang kay 30 para mas lalo siyang maging unbeatable sa battle? At isa ka din ba sa nananabing mapanood ng Saint Ice Bersaki? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.